This is GeForce Now, isang subscription service from Nvidia na ginagamit para makapaglaro ka ng games over internet. Sa video na to, ititest at i-review natin itong GeForce Now. Para makapaglaro sa GeForce Now, kailangan natin mag-sign up sa service nila through their partners. Sa Philippines, itong GameHub yung partner nila. Ito yung mga prices nila for subscription. Maganda dahil merong per session na subscription. Hindi lang siya limited sa monthly. Pero mabilis maubos itong mga to. Natsyempuhan ko lang siya nung araw na to. Gagamit tayo ng Wi-Fi and mobile data para sa testing natin. Sa Wi-Fi, ang nakuha natin na speed ay 18.3 sa download at 20.8 sa upload. Sa mobile data naman ay 61.6 sa download at 11.8 sa upload. Yung two comparisons natin, iraran natin in 20 minutes. Under Wi-Fi, maganda at responsive itong GeForce Now. Although may konting hiccups, minor at very minimal lang naman. For data, kumain ng 1.98 GB in 20 minutes. Mineasure din natin yung temperature. In 20 minutes, highest recorded temperature natin ay 32.2 degrees Celsius. Based on sa experience ko, this is the best way para makapaglaro gamit yung GeForce Now. Kasi compared sa data, talagang night and day yung difference nila. Naapektuhan na yung experience ko sa paglalaro nung ginamit ko yung mobile data. Nagkaroon din ng visual artifacts, minsan bumababa bigla yung resolution to the point na very blurry yung game. Very noticeable yung mga hiccups at slowdown. Hindi ko in-expect yung ganitong resulta based on sa speed test kanina. Sa data consumption naman, 1.17 GB yung kinain niya. In 20 minutes, ang highest recorded temperature natin ay 35.6 degrees Celsius. Based on our test, nakapagbigay ng best gaming experience yung paggamit ng Wi-Fi. Even though significantly mabagal siya sa download speed compared sa mobile data. We also recorded yung mas mababang temperature sa Wi-Fi, although expected na natin yun. Sa mobile data naman, nakita natin na mas mababa yung data consumption niya. Pero I think na dahil to sa madaming hiccups na nakita natin. Tingin ko din na experience natin itong inconveniences sa mobile data dahil mas hindi ito stable compared sa Wi-Fi. Compare naman natin itong GeForce Now sa gaming laptop na worth around 55,000. Naisipan ko siya i-compare sa laptop dahil like GeForce Now, portable ito at pwedeng gamitin kahit saan. Around this price point din, meron na tayong at least playable frames sa AAA games. In buying subscription sa GeForce Now, sa monthly light pass, we spent 381 pesos for 1 month. In 55,000, meron tayong katumbas na 144 months or 12 years worth of subscription. Ngayon, nalaman ko din na meron din pala sa Koda Shop at mas mura na 360 pesos for 1 month light na nag-equate sa 152 months na mas sobra at worth it kaysa kanina. If you think about it, di na siya masama kasi for sure, in 12 years, magiging obsolete pagdating sa performance yung laptop na yon. Samantalang yung GeForce Now, wala kang poproblemahin. Of course, assuming na di sila magpapalit ng prices nila in the future. Pumunta naman tayo sa pros and cons natin. For pros, hindi mo naiintindihan yung updates, pag-download at pag-install ng games dahil lahat nasa server na. Literal na maglalaro ka na lang. Hindi mo na din iintindihin yung upgrade sa PC or PC specifications dahil yung server yung magpo-provide nun. Syempre, dahil cloud service to, pwede mong magamit ito kahit saan, mapa-PC or phone and even TV or any devices na nakakonect sa internet. Basta may stable internet connection. Pwede mong isagad yung mga settings mo dahil nasa server yung workload. Granted na kaya din ng bandwidth mo. For cons, meron tayong session limits. Yung una, after mo magamit yung skip the queue hours mo, kailangan mo na din mag-queue or maghintay na may matapos. In my subscription, ito yung 10 hours. After ko magamit yon, kailangan ko na din maghintay na may matapos bago makalaro ulit. Another one is yung consecutive gaming sessions. Sa subscription ko, meron tayong 6 hours na pwede ako magtuloy-tuloy ng paglalaro. After ko maubos yon, kailangan ko mag-login ulit, then possibly mag-queue kung ubos na yung skip the queue sa account ko. Syempre, dahil yung server yung nagpo-provide ng resources at PC specifications, nakadepende ka doon kung paano mo i-run yung game mo. Pero syempre, bibigyan ka naman nila ng sapat na specifications based sa nilalaro mo. Lastly, meron itong limited games. Not all games ay available sa GeForce Now. Depende sa publishers ng game kung supported nila o hindi. Would I recommend na mag-subscribe sa GeForce Now? Well, meron ka bang fast and stable internet connection most of the time? Willing ka bang magbayad ng monthly subscription? At okay lang ba sa'yo na limited yung library of games?
If yes sagot mo sa lahat ng yan, then I would recommend it for you. Pero kung hindi, I would suggest na wag na lang dahil baka maapektuhan lang yung gaming experience nyo. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.